Mommy's here. Jessica. Anong gusto mong pag-usapan? Yung pagsira mo kay Colleen sa social media. Hindi ko siya sinisiraan. Naghanap lang ako ng taong makakatulong para bigyan ng hustisya yung nangyari kay Jessica. Gusto mo lang saktan si Pelma eh. Ginagamit mo pa si Colleen. Bakit? Natatakot ka? Natatakot ka masaktan yung kabit mo? Manuel, nagpalaki siya ng halimaw. Halimaw na pumatay sa anak natin. Hindi halimaw si Colleen! At hindi siya ang pumatay kay Jessica! Kung talagang naniniwala ka na hindi tinulak ni Colleen si Jessica at wala ka ni katiting na duda, sabihin mo, sa harap ng puntod ng anak natin, sumumpa ka. Didang, Ate. sina Manuel at Jeffrey. Ay, umalis po kanina. Ano? Saan nagpunta? Ay ate, wala naman sinabi. Pero baka sa therapy, di ba may schedule siya nun ngayon? Ako dapat kasama ni Manuel. Dahil kakausapin namin si Doc Richard tungkol sa psychologist. Pwede ba tumabi ka dyan? Ba't di ka makasagot? Kasi ang totoo, may pagdududa rin dyan sa puso mo. Aminin mo, Manuel. Aminin mo. Wala naman akong obligasyon sa'yo na sabihin kung ano yung pinaniniwalaan ko eh. Pero sa anak ko meron. Tumabi ka dyan. Anak, naniniwala talaga ako na hindi si Ate Colleen mo ang pumatay sa'yo. At yun ang totoo, anak. Ayop ka, Manuel. Ano nagsasabi mo, ha? Pwede ba tumigil ka na? Kung di papatulan talaga kita! Hindi sinasagot ni Manuel eh. Hello, Nay. Hello, Jeff? Anak? Nasa hospital ba kayo? Oh, Tigil. Paso sa anak natin, pati sa natitirang alaala niya. Si Hazel yun ah. Nasaan kayo ng tatay mo? Ikaw yung hanggang ngayon walang respeto sa anak natin eh. Alam mo nung nabubuhay pa sa ginamit mo sa para masira ako sa pamilya ko. Ngayon pa naman wala na siya. Ginagamit mo pa rin si Jessica. Dahil hindi pa tayo anal. Ang ibig sabihin, ako pa rin ang legal mong asawa. Kami ni Jessica, kami ang legal mong pamilya. nasa sementeryo kasi kami. Si tatay kasi nagpasama para makausap si Hazel. Ano? Bakit? Gusto ko kasing kausapin ni tatay si Hazel na para doon sa nag-viral na video ni Colleen. Naku, walang patutunguhan yung pag-uusap na yan. Iuwi mo na yung tatay mo. Opo, Nay. Kailan na walang pagmamahal mo kay Jessica? Simula nung nakita mo na yung mga anak mo ulit kay Felma. Kahit kailan hindi nawala yung pagmamahal ko kay Jessica, hindi mo dapat questionin yun. Pagmamahal? Di wala kang ginagawa para mabigang hustisya ang pagkamatay ni Jessica. Kung talagang mahal mo si Jessica, di ka papayag. Dapat maparusahan yung gumawa nun sa kanya. Mapaparusahan na yung pumatay kay Jessica. Hinahanap siya ng mga pulis. Nandun na sa bahay niyo. Isusuko mo na lang. Pwede pa tigilan mo na yung paninira kay Colleen? Kung hindi, didemanda na talaga kita. Nang ano? Slander? Wala akong minensyon na pangalan doon sa Friends Book Live ni Detective XY. Bakit sa tingin mo ba yun ay pwede ko idemanda sa'yo? Huh. Baka nakakalimutan mo. Pineke mo yung pirma ko para mailabas ako sa ospital. Ay, ka talaga, Manuel. Lumayas ka na dito. Huwag ka nang babalik dito sa puntod ng anak ko, ha? May karapatan akong dalawin yung anak ko kahit kailan.
Alam mo, pinagbigyan lang kita nung huling lamay tsaka nung libing eh. Kasi ayoko magwala ka. Ayoko mabastos yung anak ko. Pero ngayon, hindi mo na ako mapipigilan. Umalis ka na dito. Umalis ka na. Umalis ka na. Hindi ka kailangan ni Jessica. Hazel! Umalis ka dito. Tama na! Umalis Tama ka na! sabi dito. Tama na! Aalis kami! Aalis kami! Tama na! Tandaan mo, gagawin ko ang lahat para makulong si Colleen. Mark my words, Manuel. Gagawin ko lahat! Ginagawa mo dyan, friend? Naghahanap ng papayag mag-testify na tinulak ni Colleen si Jessica. Are you serious? Serious and desperate, Alice. Nangako ko kay Jessica na ipakukulong ko si Colleen. Yung driver na nakasagasa sa kanya dapat makulong, Hazel. Nurse pa talaga ang gagamitin mo mag-fabricate ng evidence? Sa tingin mo may papayag? Anong gagawin mo? Pipigilan mo ako? Malay mo. Merong pumayag sa mga to. May mga ilangan ng pera. Aayaw pa ba sila kung ibibigay ko sa kanila yung dapat na pamasahin namin pabalik sa Canada nila, Manuel? Ba? That's more than 100,000 pesos. I'm sorry, friend. Pero kung may uutusan ka, yung mga gaya ni Maximo, go lang. Pero kapwa natin, nurse, hindi ako papayag. Mrs. Cruz! Mrs. Cruz! Si attorney. Mrs. Cruz! Mrs. Cruz! Kanina pa kita tinatawagan, ba't di ka sumasagot? Bakit ba, attorney? Good news ba yan? Very good news. Nasa custody na ng mga pulis yung driver na nakabangga kay Jessica. Kusa siyang sumuko. Talaga, attorney? Friend, parang hindi ka naman masaya sa balita ni attorney. Masaya. Masayang masaya. Boss, gusto ko po sana kausapin yung sumukong suspect para sa Jessica Cruz hit and run case. Nasaan? Nasaan ang pumatay sa anak ko, ha? Nasaan? Nasaan? Mrs. Cruz! Ma'am! Sorry po! Ma'am! Sorry po! Sorry po! Sorry po! Hindi ko po sinasadya! Hindi ko matataga pa, sorry po! Hindi ko po sinasadya! Pinatay mo yung anak ko! Natakot po ako, kaya po ako tumakas eh. Pero nagsisisi po ako. Napanood ko po kayo sa French book, kaya kusang loob po akong sumuko. Sisi mo pumatay na yung anak ko! Wala na! Bitawan mo ako! Mrs. Mas Maliris! Bitawan mo ako! Sorry po. Ayun ka! Sorry po talaga. Anong nangyayari dito? Search! Sandali lang. Search! Pasensya na ho kayo, pasensya na. Si Mrs. Cruz o kliyente ko, nanay ni Jessica Cruz. Pasensya na ho kayo, hindi niya napigilan yung emosyon niya eh. You know the rules, attorney. Hindi namin pinapayagan ng pananakit dito. Kahit suspect pa yan. Search, pasensya na ho. Patayin niyo rin siya! Patayin siya! Mrs. Cruz! Hindi na mabubuhay yung anak ko! Patayin niyo siya! Mrs. Cruz, let's go! Hindi! Sandali! Let's go! Hindi! Sandali! Hayop ka! Hayop ka! Sorry po talaga. Bitaw mo ako, attorney! Bitaw mo ako! Hayop ka! Sumuko na kanina lang si Timothy Malabanan o mas kilala bilang si Timo, ang driver na sangkot sa hit and run incident sa pagkamatay ni Jessica Capistrano Cruz. 18 taong gulang. Tumanggi si Malabanan magbigay ng pahayag, pero nakuha na namin ng video ang pagdating ni Mrs. Hazel Cruz, ang ina ng biktima, at ang kanilang mainit na konfrontasyon na nangyari sa kanilang dalawa. Mukhang sugod agad si Hazel. To be fair, ngayon lang ako hindi nabwisit sa pagiging halimaw niyang si Hazel. Napanood ko po kayo sa Ako rin. French book, kaya kusang loob po akong Siguro naman titigilan na niya si Colleen. Ayan na mismo yung suspect, oh. Attorney, gusto kong makausap sa Timo Malabanan. Okay. I'll secure a permit.
Tsaka na, kapag humupa na yung galit mo, Sinubok din namin kuha ng pahayag si Mrs. Hazel Cruz. Ngunit tumanggi rin siya. Para sa PNTV 42 Newsline Flash, ako po, si Jiro Gomez. Nagmamalasakit, totoo, tapat, at taus-puso. Ay, Lord, thank you. Mabibigyan na din ng justice sa pagkamatay ng inaanak ko. Hindi, Alice. Kahit na makulong pa tong hayop na Timo na to, Jessica will still not get the full justice she deserves. Si Colleen pa rin ba, Hazel? Oo. Hindi lang dapat si Timo ang managot sa nangyari kay Jessica. Hazel, huwag mo nang patulan yung bata. Anong bata? Asal bata. Pero hindi na bata yun. Nakalimutan mo. Mas patanda pa nga siya kay Jessica. Hindi ko talaga siya titigilan. At hindi na ako kulong ng babaeng sisig niya. Mrs. Cruz? Alice? Wait lang, ako na. Mrs. Cruz? Attorney, friend, si attorney, may dalang pizza. It's time for celebration. Attorney, gusto kong makaharap ulit si Timo. Mrs. Cruz, winarningan na tayo ni Sergeant Delphine. Kakausapin ko lang naman siya, hindi ko siya aawayin. Pero Mrs. Cruz... Attorney, gusto ko lang ng closure. Closure lang. Please. Okay. Sige. Paparequest na lang ako ng bagong visitation permit. Thank you. Ito si Jessica. Nag-iisang anak ko siya. Mahal na mahal ko. Siya ang buhay ko. Bakit mo siya binangga? Pasensya na po, hindi ko po talaga sinasadya. Bigla na lang po siyang tumawid ng kali. Hindi na po ako nakapreno. Hindi mo siya iniwasan. Mabilis po kasi yung pangyari. Mabilis din po yung patakbo ko ng kotse. Patawad po. Hindi ko po talaga sinasadya. Babalik ta rin ko ang sitwasyon. Anak mo si Jessica. Binangga ko siya. Tapos, tinakbuhan. Sa tingin mo, mapapatawad mo pa ako. Sadya. Para mo ako pinatay. Para mo na ako pinatay. Paulit. Napakasakit ng ginawa mo sa anak ko. Napakasakit ng ginawa mo sa akin. Wala na. Sadya na po talaga. Wala yung anak ko. Patay na siya. Mrs. Cruz, sumakit kami dyan. Babalik ako. Sandali lang. Boss, patayan mo sila. Ikaw na muna ng bahala dito. Sige. Pag kami ginawang kalokohan yung kliyente ko dun sa suspect, i-restrain mo siya, ha? Balik ako. Ito ba ang pamilya mo? Ma'am, bakit po kayo may picture ng asawa at anak ko? Saan niyo po nakuha yan?
Bakit po kayo mag-picture ng pamilya ko? Saan niyo po nakuha yan? Bakit po kayo mag-picture ng pamilya ko? Lord, thank you. Mabibigyan na din ng justice sa pagkamatay ng inaanak ko. Ito ba ang pamilya mo? Ma'am, parang awan niyo na po. Huwag niyo pong sasaktan yung pamilya ko. Sasaktan? Hindi ko sila sasaktan. Tutulungan ko sila. Po? Nanggaling ako sa inyo. Nakausap ko yung asawa mo. Wala pala siyang trabaho. Buntis pa. Nagba-barbecue lang pala siya. Yung iniwan mong 20,000 pesos. Sa tingin mo, hanggang saan lang aabot yan? Kawawa naman yung mga anak mo. Kawawa ang mga bata. Kaya huwag ka mag-alala. Bibigyan ko si Diana ng 100,000 pesos. Para makapagtayo siya kahit maliit na negosyo. Hindi ba maganda yun? Hindi niyo naman po gagawin ito nang walang kapalit. Ano po ba yun? Madali ka naman palang kausap eh. Mukhang nagkakaintindihan tayo. Ka mag-alala, madali lang ang ipagagawa ko sa'yo.